Low, yan. Okay, magandang umaga po sa lahat, mga kapatid. Good morning. Kumusta po kayong lahat? Masaya? Na-bless po ba tayo kanina? Sino po ang na-bless sa ating pag-aawitan? Napakahalaga po na maramdaman po natin yung blessing sa pag-aawitan pa lang para yung blessing ng Panginoon ay tuloy-tuloy po hanggang sa pakikinig. Kaya sa ating pakikinig ay nihiling ko na maging mag-focus tayo para nakatuon lang yung ating pakikinig sa salita ng Panginoon. Minsan kasi po, ang sabi ng Biblia, yung salita ng Lord mahirap intindihin. Pagka hindi po tayo naging seryoso sa pakikinig, ay talagang hindi po natin maintindihan. Pero bago ang lahat, ay batiin ko muna yung meron tayong mga bisita ngayon umaga. Si Nanay Biring. Si Nanay Biring po yata ay nakaka-attend na dito to eh. Tama? Si Sister Alice, yan. Sister Alice, yan. Mag-ina. Welcome po kayo mga kapatid. And we hope na magtuloy-tuloy po ang ating pagsasama-sama dito sa loob ng church. Katulad po ng ating nabanggit kanina na napakalaking bagay po ang nagagawa nung ating pong devotion kanina na meron pong tayong nakakasamang kapatiran sa pananampalataya. Kasi yun po yung nagpapaalala sa atin minsan sa mga bagay-bagay, especially lalo na po sa mga tama at mga maling gawain. Ngayon po ay dadako na tayo sa ating pag-aaral at ako po ay na-excited ulit dahil pagka nag-aaral ako ang unang natututo at na-share ko sa inyo, excited na naman. Amen? Excited po tayo? Ang petsa po ngayon ay October 1. Kumakanta na po sino ba yung kumakanta ng kasi bago mag-September, sumisilip lang muna siya. Ngayon siguro nakalabas na siya, Kasi October na po no? Alam niyo po, ang binabantayan lang natin minsan si Jose Marichan. At minsan ang binabantayan nating kanta, alam niyo po ba yung kanta na ibigay niyo na, di ba? Ang aming Christmas bonus, pati na ang 13-month pay, di ba? Kasi malapit na December. Actually, alam niyo mga kapatid, sabi ngo ng iba, sana araw-araw December. Kasi araw-araw daw pag December, masaya ang mga tao, nagbibigayan, maraming pera. No? Actually sa atin dapat, mga mananampalataya, araw-araw December. Kasi masaya tayo, araw-araw tayo nagbibigay, at araw-araw tayo ay nagpapasalamat sa Panginoon. Amen. Ngayon po ay pag-usapan po natin yung isang bagay na importante po sa ating mga mananampalataya. Yung tinatawag po nating success. Yung tagumpay. Amen? Sino po ang gusto rito na ayaw magtagumpay? Wala. Kasi gusto natin magtagumpay tayong lahat. Amen? Gusto natin maging matagumpay tayo sa lahat ng mga ginagawa natin. Kahit sa pag-aaral, sa pamilya natin, gusto natin tagumpay, maayos. Sa ating pagtatrabaho, ganun din po, gusto natin maging success tayo, yung future natin maging maayos. Sa ating pong paglilingkod sa Lord, sa ating mga mananampalataya, ito rin po yung minimiti ng bawat isa sa atin. Yung pinakagusto natin na habang tayo po ay naglilingkod sa Panginoon, kahit na sabihin po natin na mahirap, matagal, pero ang nasa isipan natin, nasa puso natin, gusto talaga natin makarating Tama po ba? Gusto natin matapos Gusto natin matuwa ang Diyos sa atin Gusto natin magtagumpay. Pero ang tanong, paano? At ang tanong, bakit napakahirap? Tama po ba? Tama? Na hindi naman po basta-basta makakamtan mo yung tagumpay, yung success ng buhay mo kung wala kang gagawin, wala kang dadaan ng mga obstacle, wala kang dadaan ng mga tawag doon, proseso, ganun. Kailangan daanan mo lahat yan at kailangan gawin mo lahat yan, gawin mo yung mga paraan, mga technique para maging matagumpay ka sa lahat ng gusto mo.
Especially po sa ating paglilingkod bilang mga Kristiyano, bilang mga mananampalataya. Kasi yun po ang number one na gusto nating makamtan, yung tagumpay. Kasi para marinig po natin yung sabi ng Lord, well done, di ba? Well done, my faithful servant. Pag sinabi sa'yo ng Lord yon, ibig sabihin matagumpay ka sa paglilingkod mo sa Panginoon. Amen? Sino po gusto rito ang maging matagumpay? Kaya ang pamagat po ng pag-uusapan natin is journey to success. Yung journey natin para maging matagumpay tayo sa pamamagitan po ng ating pananampalataya. Minsan po mga kapatid, tinatanong natin, paano ba tayo mag-ooperate? Paano natin ipo-operate yung ating mga faith sa panahon na disappointment, sa mga trial, sa mga pagsubok, sa panahon na yon para bang wala ng solusyon ng problema. Meron bang ganon? Na para bang wala ka ng pag-asa, yung para bang lugmok ka na, paano mo ngayon papaganahin yung iyong pananampalataya para maging matagumpay ka? Kasi yun po ang meron tayo, tama? Meron tayong faith, meron tayong pananampalataya na ginagamit natin para ma-overcome ang lahat ng mga pagsubok na hinaharap natin. Tingnan niyo po, ito po ang sabi ng isang manunulat. Ang pangalan niya po ay si Craig. Paano basahin yan? Craig Lomborgs, no? Ang sabi niya po, the most critical time in any battle is not when I'm fatigued. It's when I'm no longer care. Ano daw yung pinaka-critical sa battle natin? Sa ating pananampalataya? Sa ating mga Kristiyano? Ano yung pinaka-critical na battle na nagiging dahilan para hindi tayo maging matagumpay? Tingnan po sabi niya, it is not when I'm fatigued. Hindi ho yung pagod ka eh. Hindi po yung hirap ka eh. Hindi yung, yung lugmok ka na, hindi po yun ang dahilan dun eh. Alam niyo kung ano ang dahilan? Yung ikaw ay wala ng pakialam. You are no longer care. Hello? Sino dito sa atin ang walang pakialam? Minsan sasabihin mong, hindi, may pakialam ako eh. Pero tanungin mo sarili mo, may pakialam ka ba talaga? Kasi kung may pakialam ka, kasi ang ibig po sabihin niya na wala ka ng pakialam, it speaks about hopelessness. Ang ibig po sabihin niyan, hindi ka nakikilos. Wala ka nang gagawin kasi wala ka ng pakialam eh. Minsan ang katotohanan po, ganun po ang mga tao eh. Na wala na siyang pakialam, wala na akong pakialam dyan. Minsan ang iniisip lang yung sarili, kaya minsan walang pakialam sa iba. Di ba? Tama? Minsan ang iniisip mo lang, ikaw, yung pamilya mo, yung asawa mo. Pagdating sa iba, bahala kayo, kanya-kanya tayo eh. Sometimes, that is the truth. Yun ang katotohanan. Pero alam niyo po ba mga kapatid, ang isang Kristiyano at tunay na mananampalataya, ang pinaka-importante sa kanya, hindi lamang na mahalin ang Diyos, kundi mahalin ang kapwa. Dapat mayroon kang care to others. Kaya sabi nga ni, ang ganda ng sinabi nito eh. Hindi naman yung critical na ikaw ay napapagod, nahihirapan, hindi yun yung critical eh. Ang critical, kung may pakialam ka ba talaga? Katulad sa faith mo, kung talagang may pakialam ka sa faith mo, gagawa ka ng paraan para maging malago ka, para maging matagumpay ka. Ang problema siguro, kaya hindi ka lumalago, hindi ka nagtatagumpay, dahil hindi sa nahihirapan ka, dahil sa hindi pagod ka, dahil sa hindi tamad ka, dahil sa wala kang pakialam. Minsan ganun eh. Baka wala tayong pakialam sa faith natin. Hayaan mo na yan, ganyan na lang yan. Bayaan mo na siya. Darating din ang araw, ganyan din yan. Ang tawag doon, walang pakialam. Kaya minsan, mag-isip-isip po tayo mga kapatid, kung mayroon po ba tayong pakialam, na ang iniisip natin, kikilos ka ba? Ang tanong, gusto mo ba talaga? Tanong ko po sa inyo, gusto nyo ba talaga? Gusto nyo ba? Gusto nyo ba talagang maglingkod sa Lord? Gusto nyo ba talagang lumago? Gusto nyo ba talagang mag-share ng Word of God? Gusto ba natin tumulong sa church na to?
Gusto ba nating makiisa? Yun ang tanong. Tanungin natin ang sarili natin. Kasi kung sinabi mong oo, may pakialam ka. At kung may pakialam ka, kikilos at gagawa ka. Tama po? Tama? Kasi kung may pakialam ka, kung mayroon kang concerns para sa church na ito, kung talagang supportive ka sa church na to, gagawin at gagawin mo ang para sa kapakanan ng church na to. Naalala ko tuloy yung kwento ng isang bata. Napakinggan ko lang to sa kwento ng isang preacher din. Na sobrang supportive yung tatay sa anak niya. Ito para magising lang po tayo. Supportive yung tatay sa anak niya. Sabi nung anak, tay, suportahan mo naman, meron akong laban. International na laban to. Sabi nung tatay, anong laban yan? Basta, sekreto tay. International na laban. Saan gaganapin? Sa Japan. Sabi ng tatay, supportive yung tatay. Bumili pa ng ticket yung tatay. Biro mo, sa Japan gagawin. Pagdating niya sa Japan, alam niyo mga kapatid, akalain niyo pagdating niya sa Japan, ang ano pala doon, ang labanan pala, magdadala ng kakaibang hayop galing sa bansa mo na papalakpak ang mga tao. Yun talagang pag pumalakpak ng marami, ikaw ang mananalo. Sabi ng tatay, ano ba namang klaseng competition to? Pero supportive pa rin siya. Maya-maya, lumabas yung unang contestant, taga-Afrika. Paglabas yung Afrikano, may dalang leon, napakalaking leon, palakpakan yung mga tao eh. Supportive eh. Sabi. Pero hindi lahat. Mamaya-maya, taga-China naman lumabas. Lumabas, may dalang dragon. Palakpakan naman yung mga tao, pero hindi lahat. Ngayon na, ito na, yung anak nang lumabas. May daladalang sako. Sabi ng mga, anong dala sako? Nung binuksan nung anak yung sako, maya-maya kunti, nagpalakpakan yung mga tao. Alam niyo kung bakit ang laman sako? Lamok. Puro lamok, palakpakan yung mga. Lahat ng tao nagpalakpakan. Di ba? Pero ang pinag-uusapan natin dito, yung supportive ng tatay. Sana ganun din tayo, di ba? Kahit anong mangyari, yung support natin para sa church, yung care natin, yung pakialam natin, yung gusto natin, sama-sama tayo. Kasi alam nyo, kung iisa lang ang kikilos, kung iilan lang ang kikilos, walang support, mahirap. Hindi magtatagumpay. Walang journey to success. Wala. Kaya ngayon po, mga kapatid, gusto ko i-share sa inyo itong isang kwento na pwede natin kapulutan ng journey to success. Yung kwento sa Book of Luke, chapter 8, verse 43 hanggang 48. Ito po ay isang kwento na parang naisingit lang sa kwento ni Jairus. Kilala si Jairus? Siya po yung leader ng mga sinagog na lumuhod sa Panginoon. Sabi niya, Panginoong Jesus ba? Lord, tulungan mo ako kasi meron po akong anak na 12 years old na naghihingalo. Alam ko po, kayang-kaya mong pagalingin. Ito po yung kwento na yun, naisingit lang ito. Paano naisingit? Kasi nung habang papunta na ang Panginoon, doon sa bahay ni Jairus, dinumog siya ng mga tao. Kasi nga, itong si Jesus, talagang well-known na siya kasi nagpapagaling siya Dinumog siya, hindi siya, sino-sino ang umahawak sa para bang yung mga vlogger na sikat, mga artista, pag dumating ka sa isang lugar, dudumugin ka. Tapos, itong isang babae na to, na talagang sumiksik siya para mahawakan niya lang yung laylayan ng damit ni Jesus. Tapos nung mahawakan niya yung laylayan ng damit ni Jesus, gumaling siya. Sino yung babaeng ito? Ito yung babae na dinudugo na ng ilang years? 12 years na siyang dinudugo. Nung mahawakan niya yung laylayan ni Jesus, ora-orada, automatic, gumaling siya. Naramdaman niya, gumaling siya, lumakas siya. Ang problema, si Jesus naman, naramdaman niya, may humahawak sa kanya. Kasi sabi ni Jesus, may humawak sa akin. Kasi may nawalang power, may lumabas na power sa akin. Sino yon? Sabi ni Peter, Panginoon, ang daming humahawak sa iyo, hindi natin madidistinguish kung sino dyan. Nasa pakarami ng humahawak sa iyo na sumusunod sa atin. Itong babae, hindi niya maikaila na siya yung humawak. Hindi na siya makapagtago.
Kasi makikilala na siya eh. Lalabas na talaga na siya. Umami na siya. Sabi niya, Panginoon, ako po yung humawak sa inyo. Sabi niya ganun. Kasi naniniwala po ako na pag humawak ko sa inyo, maggagaling ako. Tingnan niyo, basahin natin. And a woman was there who had been subject to bleeding for 12 years. Tingnan niyo 12 years na siyang dinudugo. Isipin niyo. 12 years kang dinudugo. Sa mga tatay, hindi to nararanasan. Ano? Sa mga nanay, naranasan to. Naalala ko si Ana. Kasi si Ana, nagkaroon po siya ng myoma. Tuwing duduguin siya, buwan sa dinudugo. Tapos yung dugo niya talagang parang gripo. Kinakabahan kami, pag dinudugo si Ana, parang mauubos ang dugo niya. Pag-gising niya, yung dugo, nandiyan na lahat. Pasintabi lang po sa mga. Kasi ito po yung pinag-uusapan natin, dugo eh. And then, sabi niya, had been subject to bleeding for 12 years. But no one could heal her. Tingnan niyo walang makapagpapagaling sa kanya. She came up behind him and touched the edge of his cloak. Alam niyo po itong cloak, parang sa ibang translation, laylayan ng damit. Parang tassel ba? Doon lang siya nakahawak. Biro mo Paano ba yun? Parang ganito ba? Doon lang siya hindi nga niya na-touch yung katawan ni Jesus eh. Laylayan lang eh. She came up behind and touched the edge of his cloak and immediately, tingnan nyo immediately, her bleeding stopped. Galing next verse. Sabi ng next verse, who touched me? Sabi ni Jesus asked. When they all denied it, sabi ni Peter, Master, the people are crowding. Sabi niya, ang daming tao and pressing against you. But Jesus said, someone touched me. I know that power has gone out from me. Kasi may lumabas na power sa akin. Talagang powerful si Jesus. Nararamdaman niya talaga pag may lumalabas na power sa kanya. Sabi niya, when the woman seeing that she could not go unnoticed, at napansin ng Panginoon, ng babae na hindi na siya makakaila at makatago, na siya yung humawak, na umami na siya. Sabi niya, came trembling and fell at his feet. Lumuhod siya sa paanan ni Jesus. Sabi niya, in the presence of the people, she told why she had touched him and how she had been instantly healed. Ano sabi ng Panginoon? Sabi ng Panginoon, then he said to her, daughter, your faith has healed you. Go in peace. Amen? Ang ganda po ng kwento na yan, mga kapatid. Kuha po tayo ng logic dyan. Kuha tayo ng mga matututunan natin kung bakit yung babae na yan, sa loob ng 12 years, nagtagumpay siya. Gumaling siya. Yung church natin, 16 years na, and I know and I believe, amen? Naniniwala po ba kayo? Naniniwala kayo? 16 years ng church natin. And we are being in journey to success. Palapit na tayo sa tagumpay. Amen? Anong kailangan natin? Anong kailangan natin gawin? Para maging successful tayo. Tingnan niyo po. Sabi ng verse 43, 44, balikan natin. And the woman who was there, who had been subject to bleeding for 12 years, but no one could heal her, she came up behind him and touched the edge of his cloak, and immediately her bleeding dropped. Imaginin po ninyo kung anong klaseng buhay meron ang babae sa loob ng 12 years. Alam niyo po, sa Leviticus, pagka ang babaeng dinudugo, pinandidirihan po yun. Madumi yun. Lahat ng hahawakan niya, madumi na yun. Humawak siya ng baso, ng mic, ng kung ano, madumi na sa kanila yun. Pandidirihan na siya. Itataboy na siya. Imaginin niyo po ang buhay ng babae niyan for 12 years. Kahit ang mga anak niya, ang asawa niya, ang mga tatay niya, ang nanay niya, nilalayuan siya. Dahil po sa kanyang karamdaman na yun. Ang ibig sabihin, sa loob ng 12 years, mag-isa lang siya. Wala siyang kasama. Wala siyang pwedeng lapitan sa loob ng 12 years. Kasi bawal eh. Wala siyang pera. Hindi siya pwede maghanap buhay eh. Paano siya maghanap buhay? Walang tatanggap sa kanya, dinudugo siya, madumi siya eh. Araw-araw siyang dinudugo eh. Imagine niyo po yun.
Pero nakitaan nyo ba ang babae na sumuko? Nakita nyo ba siya? Hindi siya sumuko. For 12 years, buhay siya. At one time, nakita niya ang Panginoon papunta. Nagkaroon siya ng pag-asa. Ano pong nakita natin sa attitude ng babae? He is keep moving on. Kahit na wala siyang kasama, wala siyang trabaho, pinandidirihan siya, he is alone by himself. Tingnan niyo po, basahin po natin yung Mark chapter 5 verse 26. She had suffered very much. Many doctors, ARB version po ito, many doctors had tried to help her. Sabi, napakarami ng doktor ang nagsumubok pero walang nagtagumpay. And all the money she had was spent. Ubos ng pera niya. Tingnan niyo ha? But she was not improving. Hindi siya nag-improve, hindi siya gumagaling. In fact, her sickness was getting worse. Sino po ang nakakaranas ng ganito sa atin ngayon? Sino po ang nakakaramdam ng ganun? Kung tayo po ay nakakaramdam minsan ng ganun, nakakaranas ng ganun, yung para bang yung ating church ay ganito na lang ba? Para bang ganito na lang? Hindi. Kasi mga kapatid, sabi ng Biblia, keep moving on. Move on. Huwag mong isipin yung mga nararanasan mo, mga pagsubok sa buhay mo, huwag mong isipin. Kasi alam niyo po, yung pagsubok na yan, yun yung dahilan kung bakit nandiyan ka, kung bakit ganyan ka na, kung bakit marami kang natututunan. Dahil sa pagsubok na yan. Imagine niyo po mga kapatid, na ang isang buhay na walang pagsubok, anong itsura nun? Ano kaya itsura nun? Masaya kaya pa rin tayo? Yung walang pagsubok ang buhay? Anong ibig sabihin? Ganito, tingnan nyo ha. Halimbawa, merong kwento. Once upon a time, there was a beautiful princess and he met a handsome prince and they live happily ever after. Manonood kayo nun? They live happily ever after agad. Meron bang kwentong ganon? Sa buhay natin, walang ganon. Walang naipinanganak ka, tapos you are live happily ever after hanggang sa mamatay ka. Walang ganon mga kapatid. Alam niyo po si Fernando po, kilala niyo si Fernando po? Hindi, walang nakakilala dito. Si Fernando po mga kapatid, ang lahat ng palabas niya, hindi siya namamatay, tama? Pero merong isang palabas na sabi ng direktor, subukan kaya nating mamatay si Fernando po. Napanood niyo po yung palabas na namatay si Fernando po? Pinanood ngayon ng mga tao. Nung nanood sila, namatay si Fernando po, alam niyo nangyari? Sinunog ang sinihan. Totoo po yan, sa Mindanao. Sinunog ang sinihan. Anong ibig sabihin mga kapatid? Talagang kasama sa kwento yung pagsubok. Kasama sa kwento yung mga trials, yung mga hindrances. Katulad po ng babaeng ito for 12 years. Sabi niya, he is keep moving on. Ang ibig po kasi sabihin ng keep moving on is to make progress. Kailangan mo magbago, magbago regardless of everything. Kailangan mo mag-progress. Tayo mga kapatid, kailangan natin mag-progress regardless of everything what we are going through. Kung kahit ano yung mga nararanasan natin. Kailangan natin mag-move on, kailangan natin kumilos, kailangan natin gumawa. Sabi diyan, pagka ikaw ay mag-move on, kailangan mong gumawa ng challenging move. Para bang yung babae, yung bang ginawa ng babae, challenging move ba yun? Isipin nyo mga kapatid, 12 years kang dinudugo, ano kayang pakiramdam mo nun? Makakatayo ka pa nun? Parang na-imagine natin na yung babae, gumagapang na lang yun. Gumagapang na lang yun, papalapit kay Jesus. Ang tanong, paano siya nakalapit doon sa dami ng tao? Sa dami ng tao na sumusunod sa Panginoon, mga lalaki, ang lalakas pa nun. Paano siya nakalusot doon? Imagine niyo yun? Siguro ang isip natin nun, parang gagawa na lang tayo ng imagination, parang binigay niya na lahat ng lakas niya eh. Para makalapit lang niya sa Panginoon, di ba? Parang bahala na, kasi ito lang ang pag-asa ko eh. Kailangan ko mag-move on eh. Wala na akong paraan eh.
Ito na lang. Nakisiksik talaga siguro siya doon. Siguro. Sabi siguro nung mga nandun, uy, ang babaeng dinugo, nagtabihan sila. Kasi nga nakakadiri eh. Siguro kaya siya nakalusot. Pero gumagapang na siguro yun sa nangihina na siya. Kasi ang sabi nung verse, nagiging worse pa lalo siya eh. Walang doktor na makagaling sa kanya, ubos na ang pera niya, naging worse pa siya. Wala na siyang ibang pag-asa kundi si Jesus na lang. Narinig niya, parating si Jesus. Siguro mula sa bahay nila, gumagapang na siya, papunta doon eh. Para lang. Kaya nga ang sabi ng Biblia, laylayan lang ang nahawakan niya eh. Laylayan na lang ang nahawakan niya. Siguro sumuot lang siyang ganun, nahawakan niya lang yung laylayan. Instantly, gumaling siya. Mga kapatid, pag nag-move on tayo, pag gumawa tayo ng challenging move sa buhay natin, yung determinado ka, na gumawa ka ng isang bagay na hindi mo pa nagagawa, ano sa tingin nyo ang mangyayari sa atin? You are determined to do something na alam mo magiging kapakinabangan ng buhay mo. Yung bang desperado ka nang gawin ang lahat ng yan. Kasi minsan, ang ginagawa na lang natin yung paulit-ulit na lang. Paulit-ulit na lang. Ayaw nating gumawa ng move o na challenging, kakaiba ba? Iba naman ang gawin natin. Kung dati membro ka lang, mag-leader ka na. Kung dati hindi ka nagsasalita sa cell group, mag-cell group ka na. Kung dati ayaw mong matuto, ngayon gusto mo nang matuto. Kung dati ipabanjing-banjing ka lang, ngayon iba na, challenging move. Kumilos ka kasi yun ang para-paraging magtagumpay ka eh. Hawakan mo yung tassel. Lumapit ka kay Jesus, you have to move on to God. Hawakan mo yun. Pag mag-move on tayo, sigurado, magtatagumpay tayo mga kapatid. Tingnan niyo po, sabi ng Job, chapter 17, verse 9. Ano sabi ng Job? The righteous keep moving forward. Ba? Tayo yun eh. Dapat tayo laging keep moving forward. Para ano daw? To become stronger and stronger and stronger every day. Yun ang sikreto ng success. To keep moving on forward. Huwag yung naganyan na lang tayo eh. Para na tayong estatwa eh. Para na tayong natamimi na tayo, nandoon na lang tayo. Hindi na tayo nag-move on, kaya tayo nagkaganon dahil hindi tayo makamove on doon sa mga nangyari sa atin sa past. Paulit-ulit natin binabalikan. Paulit-ulit, yun yung pumipigil sa atin para hindi tayo makapagtuloy-tuloy. Kaya parang ayaw mo pang maglingkod ng totoo sa Lord kasi na-desperate ka. Kaya ayaw pang maglingkod sa Lord ng totoo dahil takot ka. Dahil kinakabahan ka. Dahil hindi ka sigurado sa ginagawa mo. Ganun ba yon? Make a challenging move. Sabi nga nung isang manunulat, if you want something you never had, you must be willing to do something you never done. Kung gusto nating magkaroon ng isang bagay na wala tayo, willing kang gawin ang isang bagay na hindi mo pa nagagawa. Kung gusto mong lumago, maging matagumpay, gawin mo yung mga bagay na magpapatagumpay sa'yo, na minsan hindi mo pa nagawa. Di ba? Tama? Hello? Hello? You make a life-changing move. Gumawa ka ng isang bagay na magpapabago ng buhay mo. Ang ibig sabihin niya, mag-isip ka, pag ginawa ko ba to, kapakinabangan ba to sa aking buhay espiritual? Tanungin ko kayo, pag kayo ba ay magsiseryoso paglilingkod? Pag kayo ba ay sinabi ni pastor mag-leader, kapakinabangan ba sa'yo yan? Hindi eh, kasi ang iniisip ng iba, naku po, responsibilidad yan. Naku po, ano yan, sakripisyo yan. Naku po, wala naman akong pakinabang dyan. Kaya minsan, ganun po ang nangyayari. Hindi tayo maka-move on dahil maging matagumpay. Ang ibig po sabihin ng life-changing move, yung bang iisipin mo, pag ito ba ay ginawa ko, para ba yung babae, life-changing move, sa pag-move on niya na iba ang buhay niya? Gumaling siya, naging maayos siya. Ayaw niyo ba nun? Sa tingin niyo po ba, pagka yung life-changing move na gagawin natin para kay God, ano kayang maging pakinabang sa atin nun? Mga kapatid, hello? Hindi ba mababago ang buhay natin? Oo,
okay, accepted, maraming pagsubok, accepted, mahirap, accepted, talagang napaka-demanding, accepted, kailangan ng effort, ng time, ng sakripisyo, accepted yun. Pero sa tingin nyo, mga kapatid, ang Lord ba, ganun na lang ba siya pag may ginagawa kang maganda para sa Kanya? Hindi. Alam natin lahat na pag tayo nag-i-effort kay Lord, actually mga kapatid, hindi nga tayo minsan nag-i-effort, punong-puno ng blessings ang buhay natin. Hindi lang natin na-appreciate masyado eh. Pero alam nyo, blessing ka na sa Lord. Puro blessing na nararanasan mo kay Lord. How much more kung ikaw ay talagang maglilingkod talaga ng totoo sa Lord? Isipin nyo, imagine nyo yung blessing na ibibigay sa'yo ng Lord. Alam nyo mga kapatid, yung blessings ng Lord, laging nandyan yan. Minsan, kung ano yung wala ka, hindi para sa'yo yun. Hindi para sa'yo yun. Pagka wala ka, ibig sabihin hindi para sa'yo yun. Kasi ang Lord talagang full of blessings. Yung meron ka, yun yung blessings ni Lord. Huwag kang maghangad nung wala ka. Kasi sabi ni Lord, hindi para sa'yo yan. Pero kung ikaw ay maglilingkod sa Lord ng totoo, ikaw ay todo-todo paglilingkod sa'yo na Lord, todo-todo din ang blessings ni Lord sa'yo. Kahit yung iniisip mo na ayaw mo, ibibigay sa'yo ni Lord yun. Niwala kayo. Kasi sabi ng Lord, I will bless you. Subukin mo ko. Sige, try me. Sabi ni Lord, try me. And I will give you all. Pati yung, isipin nyo, yung bubuksan nyo yung durungawan ng langit, ibubuo sa'yo ang lahat ng mga blessing at pagpapala. I-try mo si Lord. I-try mo si Lord. Pagka ginawa mong mag-move on, pag hindi, instantly you will be healed. Sino may karamdaman dito? Instantly, you will be powerful. Ganun ang sabi ng Biblia, mga kapatid. Hindi ko po sabi yan. Kaya ang sabi dyan, kailangan we must make a life-changing move. Pansinin niyo po yung sinabi ng Matthew, chapter 9, verse 21. For she said to herself, if only, sabi ng babae, if only I may touch his garment, I shall made well. Di ba? Sabi niya, if only. He make a life-challenging move. Kasi yung ginawa niya, nabago ang buhay niya eh. Automatic nabago ang buhay niya. Automatic nag-iba ang buhay niya. Gusto ba nating mag-iba ang buhay natin? Gusto niyo bang mag-iba ang church natin? Mag-move on na tayo. Hindi na tayo ganito. Simula ngayon, let's move on. Amen? Sabihin mo nga sa katabi mo, mag-move on ka na. Mag-move on na tayo. Let's move on. Hindi na ganito. Amen? Pangalawa, sabi po ng Luke chapter 8, verse 44. Balikan po natin hanggang 47. Ano yung journey to success ng babae? Sabi niya, 44 hanggang 47. Pakibalik nga. Yan. Yan. She came up behind him and touched the edge of his cloak, and immediately her bleeding stopped. Next verse. Who touched me? Sabi ni Jesus, when they all denied it, Peter said, Master, the people are crowding and pressing against you. But Jesus said, someone touched me. I know that power has gone out from me. Verse 47. Then the woman, seeing that he could not go unnoticed, came trembling and fell at his feet in the presence of the people. She told why she had touched him and how she had been instantly healed. Anong pangalawang ginawa ng babae? Sa tingin nyo? Kung bakit siya naging success? Bakit siya nagtagumpay? He hold on to God. Hinawakan niya si God. Kasi pagka tayo naka-hold on sa Lord, instantly merong power. Tama? Powerful si God eh. Pag tayo'y mananatili sa Lord, ikaw laging naka-hold on kay Lord. Sa tingin mo, anong mararanasan mo? Kasi si Jesus parang ano yan eh. Parang Meralco yan eh. Parang transformer yan. Pag humawa ka dyan, mangingisay ka.
Pero hindi ka mamamatay. Sa Meralco, patay ka. Durog ka pa. Pero kay Jesus, pag hinawakan mo siya, automatically, and surely there is power that will come out to God at mapupunta sa iyo yun. Diba? Kaya nga, ang kailangan natin para maging matagumpay tayo, hawak tayo kay Lord. Minsan, hindi na tayo nakahawak kay Panginoon eh. Ang layo-layo na natin kay Lord eh. Paano ka magkaka-power? Paano ka magtatagumpay? Kasi malayo ka na sa Diyos eh. Imagine niyo mga kapatid ha. Yung babae nga, nawala ng kapag-asa. Pero one touch lang sa dulo ng laylayan ni Jesus, boom! Success. One touch lang. Sa laylayan lang ng dulo ni Jesus, how much more kapag niyayakap mo si Jesus? How much more pag meron kang intimate relation kay God? How much more pag hinahalikan mo si Jesus? Samantalang sa babae nga, tassel lang yung nahawakan niya, boom! Instantly, nabago ang buhay niya. Pagka niyayakap natin si God, hinohold on natin si God, hindi lang healing ang mararanasan mo. Automatically, success ang mangyayari sa lahat ng gagawin mo. Di ba? One touch lang, healing agad. Paano na kaya kung lalo ka pang lalapit kay Lord? Anong resulta? Anong resulta ng paghawak ng babae sa Panginoon? Anong resulta? Healing. Nalinis siya. Purity. Nalinis siya. Hindi na sa madumi. Wala na yung dugo. Alam niyo mga kapatid, sabi ng Biblia, dapat daw tayo magpakabanal kasi ang Diyos ay banal. Pero hindi natin kayang gawin yun. Pero sabi dito, pag lagi tayong naka-hold on kay God, we will become pure in our heart. Pure in our mind. Lilinisin ka ng Lord. Kasi hindi ka pwedeng humawak sa Kanya na madumi ka. Tingnan niyo yung babae, humawak sa madumi. Hinawakan niya si Jesus, malinis si Jesus eh. Nung hinawakan niya, kailangan malinis ka rin. Pum! Tanggal ang dumi mo sa katawan. Para bang Mr. Clean. Ajax, Tide. Wala na yatang Ajax, ano? Sino nakaabot ng Ajax? Ako lang. Para pambira naman. Para ako pinakamatanda dito ah. Di ba, naalala niyo yung palatalastas ng Ajax? Paghawak, tuwing! Puti agad. Naalala niyo yun? Sino nakaalala dito? Ako lang. Mr. Clean. Oh. Ganun yun. Kaya nga nakaputi eh. Ganun po yun eh. Pag humawak ka kay Jesus, tuwing! Instantly. Purity. Amen? Naniniwala po kayo? Amen. Instantly purity. Holding to Jesus brings holiness. The woman become pure. Tingnan nyo sabi ng verse 44. Tingnan nyo, balikan natin. Verse 44. Oh, she came out behind him and touched him at the edge of his cloak. And immediately, her bleeding stopped. Nawala. Nawala yung kanyang pagdurugo. Something will stop in your life. Pag hinawakan natin si Jesus, pag manatili tayo sa Panginoon, marami mga bad things na mawawala sa buhay natin. Ang tanong, kapag marami ka pang bad things na meron sa buhay mo, ibig sabihin hindi ka naka-hold on kay Jesus. At ibig sabihin hindi ka magtatagumpay. Your journey will not be success hanggat hindi ka naka-hold on kay Jesus. At hindi ka umahawak ng todo. Pag bibitaw ka, mawawala yung journey mo to success. Kaya sabi diyan, purity. Anong naging resulta? Ng paghawak ng babae, it releases power. Ang resulta, power, automatic. Kaya pagka nakahawak ka kay Jesus, hindi mo na sabihin, Pastor, mahiyain po ako. Pastor, wala po akong alam. Pastor, hindi ko po kaya yan. Pastor, takot po ako. Walang ganun. Kasi pag naka-hold on ka kay Jesus, automatic you have a power. Tama? Kasi power yung nag-release kay Jesus, power yung lumalabas sa Kanya. Pagka humawak ka, mapupunta sa iyo yun. Pagka lagi kang nakadikit kay Lord, pag lagi kang mayroon kang relation, intimacy kay Lord, power meron ka. Mahusay ka sa lahat ng mga bagay na ipapagawa sa iyo ng Lord.
Bakit ba? Yung mga preacher ba na yan, hindi ba mamahihiyain yan? Bakit ako, hindi ba ako mahihiyain? Bakit ngayon kapal na mukha ko? Lagi kong naka-hold on kay Lord. Binigyan ako ni Lord ng power eh. Kaya naging makapal ang mukha ko. Makapal ang mukha ko sa pag-share ng Word of God. Hindi mo pwedeng ikatwira na wala akong alam eh. Hindi ko kaya yan eh. Kasi yung power na sinasabi ng Biblia, yun yung wisdom, the knowledge na ibibigay niya sa iyo pagka lagi kang naka-hold on sa Kanya. Malalaman mo kung ano ang Diyos sa buhay mo. Tuturuan ka niya. Kaya yun ang nagpuproduce ng paghawak. Pag humawak kay Jesus, instantly success, mga kapatid. Anong napuproduce niyan? Holding on to Jesus reveals your proven testimony. Pag nakahawak ka kay Jesus, yung testimony ng Panginoon, alam niyo mga kapatid, hindi po pwedeng itago mo yung iyong tunay na pananampalataya. Alam niyo kung bakit? Ibubuking po yan ng blessings. Tingnan niyo yung babae. Hindi siya makatago eh. Kasi alam niya na na-bless siya. Pag ikaw ay may tunay na pananampalataya, makikilala ka ng mga tao. Makikilala ka ng lahat. Pag ikaw ay tunay na Kristiyano, kasi ibubuking ka ng blessings eh. Magiging testimony ka sa iba eh. Tama? Amen? Yung blessings kasi ni Lord, aapaw ng aapaw sa'yo kasi faithful ka sa Kanya eh. Yung blessings na matatanggap mo, yan yung magbubuking sa'yo na faithful ka kay Lord. Nagets nyo? Pag faithful ka kay Lord, aapaw yung blessings mo. Ay, grabe naman tong taong to. Sobrang pinagpapala naman to. Yun eh. Bakit kaya? Wala nang iba. Faithful ka kay Lord eh. Naka-hold on ka kay Lord eh. Wala nang iba. Yun. Binibless. Ang mga anak ba ng Diyos binibless? Binibless? Sino binibless ng Panginoon araw-araw? Amen! Lalo tayong i-bless ni Lord pagka lalo tayong kakapit sa Lord. Tama? Tama? Let's hold on to God. Kasi ang nire-reveal niya, blessing. Tingnan niyo pa, sabi ng verse 47. Pakibalik nga. Yung verse 47. Then the woman seeing that she could not go unnoticed. Tingnan nyo hindi ma-unnoticed yung blessings na natanggap niya sa Lord. Kasi he have instantly healed. Sabi niya, came trembling and fell at His feet in the presence of all the people. She told, tingnan nyo yung blessings natin mga kapatid, makikita lahat ng mga buong tao yan. Hindi maipagkakailaya. Saan magsisimba yan? Taga Psalms 23 yan. Ay grabe, ang ganda ng buhay niya na. Punta na rin kaya ako dyan. Tama? Saan nagsisimba yan? Sa Psalms 23, grabe ang gwapo niya na. Punta na kaya ako dyan. Baka gumwapo din ako. Ang anak ng Diyos, lahat magwapo at magaganda. Kaya yun pa lang instantly healing na yun. Ay, instantly blessing na yun. Nare-rebuild na. Magaganda ang aura ng lahat ng anak ng Diyos. Tingnan nyo, she told why she had touched Him and how she had been healed. Instantly healed. Kasi yung blessings ng Lord, hindi maipagkakaila sa atin. Sabi po ng Hebreo chapter 10, we must hold on to the hope we have. Di ba? Hold on tayo. Sino ba yung hope, yung pag-asa natin? Si Jesus. Bakit kamo? Never hesitating to tell people about it. Pagka nakahawak ka kay Jesus, hindi ka nag-hesitate na ipagmayabang mo siya. Ipakilala mo siya sa iba na siya yung nagpapala sa iyo. Kasi tingnan niyo mo, we can trust God to do what He promised. Totoo? Tama? Ang Diyos ba, pag nag-promise, gagawin niya? Pag sinabi niya bang dadalhin tayo sa paraiso, dadalhin tayo? Sino gustong pumunta sa paraiso? Amen! Sino gusto mauna? Lumang joke na yan, bro. Pero natawa pa rin kayo, di ba? Pero, totoo yun. Kasi ang Panginoon, pag nagsabi, gagawin niya. Pag sinabi niya, magtapat, maglingkod ka lang sa akin ng totoo. Kumapit ka lang sa akin, huwag ka lang bibitaw. Nakasandig ka sa matibay. Yun yung sabi ng Panginoon eh. I will not never leave you nor forsake you. Kahit anong mangyari, kung ako ang kakampi mo, sino mananalo sa'yo? O, di ba?
Sabi ng Panginoon, let's hold on to Jesus. Number 3, and the last, huli na po ito, Luke chapter 8, verse 48. Sabi niyan, Jesus said, daughter, you took a risk trusting me. Sabi ni God, anak, biro mo, tinawag siyang daughter, samantalang ilang years siyang walang kamag-anak? Ilang years? 12 years walang pumapansin sa kanya. Namuhay siyang mag-isa. Walang nagsabi sa kanya na anak, walang nagsabi sa kanya na kapatid, walang nagsabi sa kanya na mama, walang nagsabi sa kanya na inay. Pero tingnan niyo si God. Hinawakan niya lang si God. Lumapit lang siya kay God. Sabi ni God, daughter. Tinawag kagad siyang daughter. Kasi ang Panginoon, wala pong pinipili yan. Walang sinisino yan. Pag lalapit ka kay Lord, sasabihin niya sa'yo, daughter, you took a risk trusting me. Nagtiwala ka sa akin eh. Wala kang alinlangan na sumunod sa akin eh. Walang alinlangan, hinawakan mo ko eh. Walang alinlangan na sinabi mo, kaya kitang pagalingin eh. Then sabi niya, and now you're healed in whole. Tingnan nyo ha. Hindi lang sa gumaling, nabuo pa siya ulit. Bumalik yung kanyang buhay. Gusto nyo bang bumalik ang buhay nyo? Gusto nyo bang bumata, Tatay Lito? Gusto nyo bang bumalik sa pagka 20 years old? Oo naman. Oo naman, di ba sinong ayaw? Ang sabi ng Panginoon, live well, live blessed. Anong ibig sabihin niyan? Ang ibig sabihin niyan, mga kapatid, ang pangatlo, go on. Ang ibig sabihin ng go on, to continue to start working. Para maging matagumpay tayo sa ating paglilingkod sa Lord, maging matagumpay tayo sa pagiging mananampalataya, maging matagumpay itong church natin, go on. Continue, start now. Kumilos na tayo. Sabi ng Panginoon, go on. Go on. Live well and live blessed. Yun ang sabi sa atin eh. Ang problema, hindi tayo maka-go on kasi ayaw nating mag-step. Lord, patnubayan niyo po ang paa ko. Paano ko papatnubayan ang paa ko? Ayaw mo naman humakbang. Tulungan niyo po ako makapagsimula. Paano ka magsisimula? Ayaw mo naman mag-start. Parang tinagalog ko lang ano. Di ba? Paano ka tutulungan ng Lord? Lord, tulungan niyo ako magbago ng buhay. Paano ka tutulungan magbago ng buhay? Ayaw mong gumawa ng way na makapagsimula. To go on. Alam niyo, kung gusto nating mabago ang buhay natin, maging matagumpay tayo, lalo na ditong church natin, you must go on ha. Humakbang na tayo palabas. Hindi yung paalis ha. Ibig sabihin, humayo na tayo. Mag-evangelize na tayo, sama-sama tayo. Gumawa tayo para sa Panginoon. Kasi yun naman to po, alam nyo, minsan, naisip ko yung nasa isip nyo eh. Sasabihin nyo, ang kukulit naman itong mga preacher na to. Ang kukulit naman ang sinasabi mo, bro, paulit-ulit. Kasi nga, yun nga ang gusto ng Lord eh, hindi ako pakulit. Sinasabi ko lang, yung gustong gawin, naging pinapagawa. Si pastor nga eh. Hindi lang si pastor nagpe-preach dito, pagka nag-aaral kami, ganun din ang sinasabi niya sa amin eh. Pag nagmi-meeting kami, ganun din ang sinasabi. Kasi alam namin na yun talaga ang gustong ipagawa ng Lord sa atin. Kaya kinukulit tayo. Isipin mo kung walang magkukulit sa'yo, sige nga, hindi mo gagawin. Kung walang mag-remind sa'yo, ipinare-remind sa atin na yun ang pinakamahalagang ginagawa ng Kristiyano. Mag-share, magkaroon ka ng care to others. Ganun po yun, mga kapatid. Ibig sabihin niyan, to move on to the next stage. It means go from present to your future. Sa present natin, pag mag-on ka, papunta ka sa future. Tama? Ito yung present natin. Ganito tayo ngayon. Sa tingin mo po, pag nag-on ka, ganito pa rin ba tayo? Sa tingin nyo? Pag nagsama-sama tayo mag-on, ganito pa rin tayo? Sa tingin nyo? Walang ganun. Pag nag-on ka, mababago. Mababago. Yun ang katotohanan. Automatic. 100% mababago pag mag-on ka. Kasi nag-on ka eh. May ginawa ka eh. Pag wala kang ginawa, walang magbabago. Ganun lang yun.
Pero kung mag-step forward ka, nag-go-on ka, mababago automatic yun. Sabi niyan, to start walking. Bakit ba natin kailangan mag-go-on? Kailangan natin mag-move on. Bakit? Kasi napagtagumpayan na natin yung past natin eh. Our past is over, wala na eh. Kaya nga tayo, mga Kristiyano na tayo, tama? Sabi na 2 Corinthians 5:17, ano sabi? Kabisado natin? We are a new creation, the old has gone and the new has come. Overcome, bago na tayo. Pag bago ka na, dapat mag-go-on ka na. Sabi ng Panginoon, go-on. Live well and be blessed. Mamuhay ka ng maayos at maging blessing ka sa iba. Ayun ang ibig sabihin nun. Na humayo ka, mag-share ka, at i-share mo yung natutunan mo. Kailangan natin, you are already conquered the past because of Jesus. You must be also conquer the future through Jesus. The good news is, it is sure that you can conquer the future because of Jesus. Yun ang good news. Na yung future natin, sigurado kaya natin conquerin dahil nagmumove on tayo dahil sa Panginoon. Over na, past is over. Go on na tayo. Amen? Huwag na tayo magsisihan. Huwag na tayo, bakit 16 years na ang church, ganito pa rin. Hindi, wag na nating isipin yun. Hindi na natin maibabalik yun. Ito ang isipin natin. Kailangan nating mag-go na. Kailangan magbago na. Napansin nyo ba kanina? Bago na. Sino nakaabot ng devotion? Di ba? Iba na. Kasi nag-go na tayo, nagmumove na tayo. Babaguhin. Alam nyo mga kapatid, ang buhay, nagbabago talaga. Hindi pwedeng habang buhay kang ganyan. Pansinin mo, dati ang bata-bata mo, ang gwapo-gwapo mo, ngayon, tingnan mo, bawas na lahat sa'yo. Kasi hindi ganun ang buhay, nagbabago talaga. Walang taong nag-i-steady lang. Sa ayaw mo't sa gusto, magbabago ka. Sa ayaw mo't sa gusto, magkakaedad ka. Sa ayaw mo't sa gusto, mamamatay ka. Sa ayaw mo't sa gusto, mawawala ka sa mundong ito. Ang tanong, nung mawala ka sa mundong ito, anong nagawa mo? Kasi tandaan nyo, araw, buwan, taon lang ang itatagal, limot ka na ng mundong ito. Amen? Pag namatay ka, limot ka na. Tingnan nyo yung mga presidente natin, yung mga bayani natin. Limot na sila eh. Paminsan-minsan na lang silang pag-usapan pag natatapik, pero wala, limot na, iba na. Ganon din tayo. Paparang tayo sa mundong ito, aalis tayo sa mundong ito. Pag naparang ka at nawala ka, hindi ka na pag-uusapan. Pero yung naiwan mo, yung legacy na nagawa mo, pag-uusapan lagi yan. Maaalala lagi nila yan. Sino ba gumawa nito? Paano ba nagkaroon ng Psalms 23? Paano ba lumago ito? Oh. Hindi malilimutan yan ng mga next generation. Yan yung sinasabi ng Lord. Na yung mga ginagawa natin para sa Panginoon. Yung mga bagay na hindi napaparang. Makalangit na bagay, hindi yung makamundong bagay. Kasi yung makamundong bagay, napaparang yan. Pero yung makalangit na ginagawa natin sa Lord, passport natin yan papuntang heaven. Amen? Amen? Kasi lahat naman tayo gusto nating pumunta sa heaven. Paano ka pupunta sa heaven kung wala kang passport? At ang pinakasigurado mga kapatid, yung future na hakbangan natin, sigurado ako, at sigurado rin kayo na bright future yon. Amen? Bright future yun. Pag humakbang ka, papunta sa future mo, yung future mo na yun, bright future yun. Kasi kasama mo si Jesus eh. Hindi ka niya papabayaan. Sabi nga niya, live well and live blessed. The future assurance is in the success. Assurance yung success na mararanasan natin in the future kung tayo po ay mag-move on, mag-go on, and mag-hold on. Imaginin po natin mga kapatid, this is the last. Imaginin natin, yung life, bago po tayo magtapos, yung 12 years of suffering, 12 years na walang ginawa, 12 years na stagnant, 12 years na pabanjing-banjing, o sabihin na natin 16 years. 16 years, pag 16 years,
Dapat malaking pagbabago na eh. Tingnan nyo yung babae, mga kapatid, 12 years siyang alone, 12 years na iniiwasan, 12 years na pinandidirihan. But there is Jesus, sabi. Ang sabi sa kanya, Jesus, daughter. Alam niyo mga kapatid, meron tayong God. Sabi ng God, son, magbago ka na. You must have to move on. And hold on to me. And go on to your future. How many years na po ba tayo maging mga Kristiyano ngayon? Ilang taon na tayo mga Kristiyano? Tanong, meron bang nagbago? Meron bang nangyari? Nakamtan ba natin yung gusto natin? Sa loob ng pagiging Kristiyano natin, ilang years na? Alam nyo, kung gusto talaga natin merong mangyari, it's time to move on. It's time to hold on. And it's time to go on. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Yes, Father God. Tayo po tayong lahat, mga kapatid. Alam nyo po ang sikreto? Alam nyo kung anong sikreto? One touch lang from God. The secret is one touch to God through our faith. Ang kailangan lang natin, mga kapatid, piliin natin. It's a matter of choice. Piliin nating maglingkod sa Panginoon. Piliin nating maglingkod ng totoo sa Lord. Kasi yung destiny natin, tayo po ang nagdadala niyan. Hindi po yan nadadaan sa malas at swerte. Minsan ganun po ang pananaw ng tao eh. Ganun talaga, malas ako eh. Walang ganun sa Biblia. Ganun talaga, swerte-swerte lang yan, wala. Ikaw yun. Kung gusto mo maging successful ang destiny mo, ikaw yun. Ikaw ang magdadala nun. Ikaw ang gagawa nun. Ikaw ang pipili nun. Ikaw ang mag-move on. Ikaw ang mag-go on. Ikaw ang mag-hold on. Alam niyo po, pagka pinili po natin na hindi sumunod sa Lord, pinili natin gumawa ng mali, yung pong parusa ng Panginoon. The sin itself, yun yung parusa sa iyo ng Lord. Automatic, pagka gumawa ka ng mali, hindi ka na kailangan parusahan ng Lord. Kasi yung maling ginawa mo, parusa na yun. Parusa na agad yun. Nagets nyo? Tingnan nyo po, pagka kumain kayo ng lechon, alam mong bawal dahil kolesterol, bawal sa'yo. Pagpiprim, Lord, alisin mo yung kolesterol, kinain mo pa rin. Kasalanan. Ikaw pa may gawa nun. Di ikaw rin ang magkakasakit. Parusa sa'yo yun dahil di ka sumunod. O yung mga estudyante rito, pag may exam kayo, hindi ka susunod sa Lord, hindi ka mag-aaral, sino may kasalanan? Si Lord? Ikaw, hindi ka nag-aral, wala kang masagot. Hindi naman sinabi ng Lord na magpadala ako ng anghel, takpan yung exam para hindi mo masagutan. Walang sinabi ang Lord. Ikaw yun, hindi mo sinunod ang Panginoon. Hindi ka gumawa ng tama para sa Diyos. Hindi ka nag-move on, hindi ka nag-go on, paano ka magiging matagumpay. Kaya simula sa araw na ito, I know, hindi ko alam kung anong mga dinadala nyo sa puso nyo. Hindi ko alam kung ano yung nagpipigil sa inyo. Hindi ko alam kung bakit ayaw nyong mag-move. Hindi ko alam kung bakit ayaw nyong makapag-serve totally to God. Pero si God, alam niya yon. Amen? Alam niya yon. Amen? Kaya po nating isuko sa Panginoon yan. Pag sinuko mo sa Lord yan, mga kapatid, I believe and we believe that God has the power to give us strength to move on and to go on and to hold on and to become a successful Christian. Amen? Hallelujah, Lord. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Today, we believe that your power will be upon us. Your power will become our strength. Your power can hold us. Hallelujah, Lord. Your power is most the powerful power in all. Hallelujah.
There's nothing impossible to you, O Lord. Whatever we are going through to this day, this moment, I know that this will be end today. Panginoon, putulin niyo na po simula sa araw na ito ang anumang bagay na pumipigil sa amin para hindi kami makamove on. Anumang bagay ang pumipigil sa amin para hindi kami makalapit sa iyo. Anumang bagay na pumipigil sa amin para hindi kami mag-go on to move forward in our bright future, Father God. Father God, help us today because we believe from this moment, all of us will be healed by your power. Hallelujah, Lord. Salamat po, Panginoon, sapagkat naniniwala kami simula sa araw na ito, starting today, our life will be changed. Mababago na po kami, Panginoon. Because you make us understand. You give us knowledge. You give us wisdom through your word that in order to become a success, in order to gain success in our life, we have to go, we have to move, and we have to hold on to you, Father. Father God, help us, Father. Panginoon, naniniwala po ako. Within 16 years of our existing, the 16 years of existing of this church, we believe, Father God, that you have so many plans for this church. Your plan is to gain more leaders. Your plan is to make more workers. Your plans is to become, we unite with ourselves, Father God. Tulungan niyo kami, Panginoon, na magkaisa, na mabago ang buhay namin, na mabago ang aming paglilingkod sa inyo, na mabago ang aming iglesia. Sa araw na ito, magsisimula kaming hakbang at lalabas para gawin ang aming mga tungkulin na inatang mo sa amin. Nang sa ganun, Panginoon, patuloy na kami ay lumago at maipahayag sa pamamagitan nyo na kami ay magiging channel of blessing sa iba, Panginoon. Salamat, Panginoon. Hallelujah, Lord God. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. Yes, Lord. Father God, thank you. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Thank you for all of this, Father God. Naniniwala po kami, Panginoon, that you can change everything in us. Especially our thinking, our perspective. Kaya niyo pong baguhin ang aming pananaw, Panginoon, ang aming mind, ang aming heart, na ang tunay na mananampalataya, ang tunay na tagasunod, ang tunay na Kristiyano ay naglilingkod ng totoo. Salamat po, Panginoon. Salamat sa iyong salita. Salamat sa anointing. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Thank you, Father God. This is our prayer in the mighty name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Let's clap our hand to God. Hallelujah. Hallelujah. God bless po.